lesson number 10 is about existence of something and someone. Tungkol yan sa mga bagay or mga tao na nag-e-exist sa isang lugar. No? Tungkol po siya sa pag-locate ng mga bagay-bagay. Sa una, dapat alam natin kung paano gamitin ang arimas at saka imas. So ito po yung definition nila. Maliban sa tao at saka sa hayop, kasama niya yung mga insekto, lumilipad, panglupa, pandagat. So kasama po sila sa imas. At lahat ng mga yan ay particle ga. Kaya pag sinabi mo merong pusa, neko, ga, imas. Merong isda, saka na ga, imas. Hiwalay po dito yung nasa palengkeng isda ha. So ito po yung isda na lumalamoy. It means buhay pa siya. Ang imas po, animated. Mga gumagalaw sa kanilang sarili. So kapag labas naman siya, ayan. Tangible and intangible, kung wala pong buhay yan, sila naman po ay belong sa arimas. Sa lesson na napag-aralan natin, there is a car. No? So sa lesson 9, meron tayong I have a car. Dito naman, ilolocate natin na merong isang bagay dun sa lugar na yan. No? So there is a car. So i-mark lang natin ang particle ga, yung bagay na nag-e-exist, kuruma ga arimas. So just simple as that. Kuruma ga arimas. Merong sasakyan. So there are flowers, merong mga bulaklak. Ay, hanaga arimas. Hanaga arimas. Merong libro, there are books on ga arimas. Sa lesson 9, I have a car, I have a something, etc. Dito naman sa lesson 10, there is a car, there are books, there are flowers. No? So same pattern sila with regards sa imas. Ang pagkakaiba lang nila ay yung verb na ginagamit. So imamark lang natin sila ng particle ga. Example natin, there is a cat. Neko ga imas. Neko ga imas. No? There are students. How to say there are students? Meron mga estudyante. Ay, kapse ga imas. There are children. May mga bata. Ay, kodomo ga imas. As you can see, minasa, meron dito mga plural. No? May mga plural. Sa Nihongo po, as long as hindi mo siya binibilang, hindi mo ma-identify kung sila ay singular or plural. For the meantime, singular or plural, arimas lang po sila or imas.